Isinusulong naman ng Department of Foreign Affairs ang paghingi ng kustodiya sa US Marine na umano'y responsable sa pagkamatay ng isang Filipino transgender sa Subic. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Desidido ang Department of Foreign Affairs na hingin ang kustodiya ni Private First Class Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton ay isang US Marine soldier na umano'y responsable sa pagkamatay ni Jeffrey Laude. Si Laude ay isang 26-year-old Pinoy transgender na kilala bilang Jennifer sa mga malalapit sa kanya. Ayon kay Foreign Affairs Spokesman Assistant Secretary Charles Jose, agad silang magpapadala ng diplomatic note sa Embahada ng Estados Unidos upang hilingin ang kustodiya kay Pemberton kapag nasampahan na ng kaukulang kaso ang US Marine soldier. Bagay na sinang-ayunan naman ng Department of Justice. Automatically with them, so we have to request them to waive custody. We can do that, but there's no guarantee that they will grant it. Well, wala pa namang charges filed, no? Siguro when the proper time comes, we will do it. Pag ininterpret mo yung law, dapat talaga pati custody sa atin. Pero ang sinasabi kasi doon, the US may request custody if the person involved is a member of the US military. Yung sinabi kasing request, implikasyon nun, tayo talaga dapat ang may primary custody. Ngunit inamin ng DFA na walang kasiguruhan ito. Nanindigan naman si Jose na mapapasailalim sa criminal jurisdiction ng bansa si Pemberton. It is clear when it comes to criminal jurisdiction, we have jurisdiction over this case. So the suspect will be tried under Philippine laws in Philippine court. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang US Embassy sa pamilya at kaibigan ng yumaong si Laude. Nangako rin sila na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng mga otoridad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.